Good morning po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating call to worship from Psalm chapter 16 verses 1 to 3. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord, my goodness extendeth not to thee. Tayo pong lahat. But to the things that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Let us all sing our opening hymn, Stand Up for Jesus. Let us all pray. Dear Lord, we glorify you, we exalt you, and we give thanks to you, our Father, our Creator, our Savior. Thank you, Lord God, for this beautiful day that we have given to each and every one of us. We thank you, Lord God, for the new life, for the strength, for the protection, Lord, sa bawat pamilya, tunay Panginoon na ikaw ang nag-iingat at nagbibigay sa amin ng pagpapala. Kaya dakilang Diyos sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagsasama-sama, virtually, ang aming panalangin, samahan mo po kami, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos po sa amin, ang siyang patuloy na humipo sa aming mga puso at isipan upang ikaw ang manangan at maging center ng aming worship. Panginoon, gamitin mo po ang iyong tagapagsalita ngayong umaga, ang aming kapatid na sa Ate Girlie Mendoza. Ganon din sa iyong mga lingkod at sa aming mga kapatid na kasama dito po sa Faith United Methodist Church at ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar na kasama po namin virtually sa aming pong worship online service. Kaya ikaw lang, Panginoon, ang aming
pinupuri, Ikaw ang magsalita, Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan upang matanggap namin ng may pagpapasalamat ang bawat salita na aming maririnig ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming itinataas sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen at amen. Yan, tayo po ay makakaupo na. Good morning po sa ating lahat. Isang pagpalang araw po. Today po is October 10, 2021. Yan, tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito, sa ating pong pagsasama-sama virtually. Welcome po sa ating pagsamba dito sa Faith United Methodist Church, sa ating mga kapatid na kasama po dyan online. Welcome po at maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay babati ng maligayang kaarawan sa ating mga kapatid na magdiriwang po ng kanilang birthday. For this month of October, bukas po, October 11, birthday po ng ating kapatid, ayan, si Tita Lori Doliesin. And then po ang ating kapatid na si Limpa at Limpa Magnaye. And then October 12 po, si kapatid na Jaime Doliesin Jr. And then sa October 31, ang ating kapatid na si Brea Avelin Balolo. Yan, happy birthday po sa inyo. Ang aming panalangin ay pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at patuloy na maglingkod ng may kagalakan sa ating Panginoon. Para po sa ating church announcement, for this month of October, we are celebrating our 37th church founding anniversary at tayo po'y nagpapasalamat sa magandang bulaklak na kaloob po ng pamilya Bukid for this month. Sila po ang ating flower donors. And sa darating po na October 24, ang ating Church Sunday Worship celebration po ng ating anniversary. Lahat po ng pamilya ng Faith United Methodist Church po ay ini-encourage tayo pong lahat ay magdadala ng bulaklak sa ating altar. Kaya sa 24 po, ang bawat pamilya, ipagkaloob po natin ang magandang bulaklak para sa ating dakilang Diyos. In celebration po ng ating 37th founding anniversary. Ganun din po, tayo po ay nagpapatuloy sa pangalawang linggo ng celebration po natin ng worship. Ang ating theme for anniversary is the unwavering faith in the midst of trials, from 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. At ngayon pong araw na ito, October 10, ang ating pong preacher, ang ating Sister Girlie Mendoza. And celebration na rin po ng ating Lady Sunday. Lady Sunday po ang araw ng ating mga laiko, ang katuwang ng inyong pong mga manggagawa sa pagpapalaganap ng ministeryo ng ating Panginoon. Kayo po yun, yan virtually, nakasama po namin online. Ang ating mga church leaders, ang ating mga members, lahat ng ating mga lay na nakakasama po dito sa iglesia. Ang ating celebration po today ng Lady Sunday. And then October 17 po, ang ating tagapagsalita, ang ating brother Bonifacio A. Agalapinay from Wesley United Methodist Church, Santa Ana, Manila. At ganun din po, October 24, 37 Church Founding Anniversary, ang ating D.S. Egnidio Domingo Jr., Southwest Metro Manila District Superintendent po ang kasama po natin sa pag-celebrate po natin ng anniversary. Tayo po ay nag-i-invite na makasama po namin kayo online man at dito po sa ating iglesia, face to face. Pastors, mga mentors na nagpipreach ng salita ng Panginoon, yan po ay kanilang month ngayong October. Kaya tayo po dito sa Faith, ang ating Appreciation Sunday is October 31 po. At nawa po makasama po namin kayo lagi sa ating pagsamba.
Ganon din po sa October 17, sa darating po na linggo, kami po ngayon ay nagpapaalam. Yan, sa darating po na linggo, ang inyong pong manggagawa ay ang ating pastor po, ang siyang speaker din po sa church anniversary ng Wesley United Methodist Church sa Manila po, at siya po ang kanilang tagapagsalita sa anniversary Sunday po nila. Kaya po kami po ay luluwas ng Manila. Ganun din po, ipiprepare na po natin ang ating worship service. Sa darating po na 17, tayo po ay via recorded po ang ating worship. Ngayon pa lang po ay pinaghahandaan na po natin ang ating service sa darating po na linggo. Ang ating tagapagsalita po, ang ating Brother Bonnie, tayo po ay sama-sama virtually na mag-worship sa ating Panginoon. Kahit po recorded and live. Alam po natin na patuloy nating sinusuportahan ang bawat isa, pinapanalangin at patuloy na inaalay ang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And then ang ating faith and devotion po ay tuloy-tuloy po from Monday, Wednesday, and Friday, 7:30 p.m. po. Kaya ang resume po ngayon pong darating ng Monday. At tayo din po ay nagpapasalamat, nakapag-start na po ng ating repaint and repair dito po sa ating iglesia, maging po sa ating parsonage. Kaya salamat po, tayo po nagpapasalamat sa family po ng Faith and Devotion Family. Kayo po ay malaking pagpapala. Tunay po na hindi mapangyayari ang mga ito, ang mga pangarap sa iglesia kung hindi po sa inyong tulong at sa tulong din po panalangin ng Faith Family. Salamat po. Ang ating pong pastor ay nagbigay ng announcement sa ating Faith and Devotion na tayo po ay magkakaroon ng repaint at pagsasaayos ng ating iglesia. Kaya salamat po sa lahat ng tumugon mula sa ating Faith and Devotion Family. Maraming salamat po sa inyong donation, sa pagkakaloob po ng pintura upang maipaayos po ang ating iglesia. Salamat po. At ganun din po sa ating pong tithes, pledges, and thanksgiving offering, lalo na po ang ating church anniversary Sunday offering. Yan po, tayo po ay magkakaloob. Yan po, sa ating pong mga tithes, thanksgiving, and then yung ating pong church anniversary Sunday offering. Special offering po natin ito mamaya. Isasabay po natin ang pagkakaloob para sa ating church anniversary. Yan po. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pananambahan. Maitaas natin at mabigyan ng papuri ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay magkakaloob para sa ating building fund offering. Maging dyan po sa inyong mga tahanan. Yan, patuloy natin suportahan ang paggawain ng ating iglesia. Yan po, ibigay po natin ang ating mga handog para sa ating building fund.
Okay. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14. Ito po ang sinasabi, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Okay, good morning sa ating lahat mga kapatid. Yan, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, isip, at buong pagkatao. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yan, good morning everyone. Salamat sa Panginoon. Tayo po ngayon ay magkakasama-sama sa panahon ng pananambahan. At ngayong umaga, nais ko pong ipagpasalamat ang pagkakataon na ito, bagamat ang distance ng ating tagapagsalita ngayong umaga ay sinasabi nating napaka buti ng Diyos. Walang makapagpipigil lalo sa taong may pananampalataya at nais niyang ipagkaloob, ipahayag ang buhay mula sa Diyos. Ang ating tagapagsalita, nakilala ko po ang kapatid dito during the time na kami po ay nag-start ng prayer and devotion sa Las Piñas, sa Zion. Then, after po ng aming pananalanginan, tinawagan ko siya dahil siya po ay bago ipinag-pray. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang aming communication. At magpahanggang ngayon, nagpupuri po ako sa Panginoong Diyos. Sapagkat isa po siya sa mga kapatid na masasabi ko may puso, lalo't sa ministeryo ng Diyos. Siya po ay may asawa at isa anak. At ang kanilang pamilya ay naninirahan ngayon sa Qatar. Hindi ko na po patatagalin. Narito po sa inyong harapan ngayon, bagamat recorded po ito, pero ang mensahe ng Panginoon magsasalita sa kanyang kapangyarihan. Kaya patuloy po tayong magpasalamat. Tinatas ko ang buhay ng kapatid nito sa ating Diyos. Ang kapatid na Girlie Mendoza. Palakpakin ng Panginoon.
Isang mapagpalang araw po dyan mga kapatid sa Faith United Methodist Church. Mula po dito sa Qatar, UMC, happy 37th anniversary. Bago po ako bumati, ako muna ay magpapakilala sa inyo. Ako po si Gerdy Mendoza, may asawa at isang anak. At dito kami nakabase sa Qatar. At dito rin po kami umaattend ng church dito sa Qatar ng United Methodist Church at kinagagala ko pong isa ako sa nakibahagi sa inyong pagsiselebrate ng inyong 37th anniversary dyan sa United Methodist Church Faith Bawan. At mula sa Pilipos 1:6, sabi nga niya, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Amen! Tunay nga napakabuti ng ating Diyos, di ba po? Dahil siya ay tapat sa inyong iglesia. Kaya nga po, congratulations po, Pastor Jerry Mangawang, ang council, leader at lahat po ng mga member po dyan sa Faith United Methodist Church. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo po tayong manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na to, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin, sa akin upang maibahagi po ang iyong salita sa iyong iglesia, ang Faith United Methodist Church. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak po, Lord. Patuloy mo nga po silang ingatan at gabayan at maging sa maririnig nilang mensahe sa oras na to, sa araw na to, ugad nawa ito'y magpaptibay sa kanilang pananampalataya na in times of this pandemic, Panginoon, Lord, alam po namin na marami pong mga pagsubok, but then, oh Lord, ang katapatan mo, ugad, sa iyong mga anak ay laging nandyan. Salamat, ugad, sa iyong presensya ngayong umagang ito at samahan mo po kami. Ito po aming dalangin na may kasamang pasasalamat sa pangalan ni si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng 1 Korinto 16:13-14. Ito po ang sabi, maging handa at magpakatatag sa inyong pananalig at magpakatapang at magpakatibay. Sa 14, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ng may pag-ibig. Amen? Napakaganda yung utos. Ito po kasi yung huling liham ni Pablo sa mga taga-Korinto. At napaka-direct po yung utos na yon sa mga taga-Korinto. Bilang Kristiyano, mahalaga po sa atin maging alerto at mapagmatsyag. Bakit? Katulad ng pagpunta ni Pablo sa Korinto, lagi niyang sinasabi na ang tamang pananalig, pero binabaliwala nila hanggang gumawa na sila ng hindi kaayon-ayon sa mata ng ating Panginoon. Nandun yung pagkahati-hati ng iglesia at immoral na gawain. At dito natin malalaman yung ang mga katanungan at isipan sa puso natin, lalo na sa panahon ng itong kinakaharap nating pandemic. Dapat alam natin ang pinapaniwalaan natin. Amen? Musta po ang ating pananampalataya, mga kapatid? Napakaganda ng inyong team nitong anniversary nito at napapanahon po, di po ba? The unwavering faith in times of trials. Ano ba yung unwavering faith? Diba? Sabi nga po nung unang nagmensahe ng pastor na si Pastor Balang, sabi niya, ang unwavering faith na anuman yung sitwasyon mo ay matatag ka pa rin. Amen? Kaya naman sa ating pag-aaralan, may 4 na puntos tayo magbibigay sa atin ng kalakasan at pagtitiwala sa ating Panginoon. At kung paano natin babaguhin ang ating puso at paniniwala sa ating kinakaharap na pagsubok. Amen? Una po, maging handa. Yan sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sa panahon natin ngayon, dapat mapagmasid tayo. Hindi natin alam kung kailan kikilos ang ating kalaban. Kaya dapat maging handa tayo. Anumang pagsubok niya sa buhay natin, huwag natin hayaan
nakawin ni taning ang ating kaligayahan at kapayapaan na nararanasan natin sa presensya ng ating Diyos. Amen? Sabi nga sa aklat ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag magbalisa at huwag kayong matakot. Ito ang pinakamagandang promise ng ating Panginoon. Amen? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon na sa lahat ng mga pangako niya, dito tayo ano bang pwedeng term doon, humuhugot ba? O dito tayo kumukuha ng ating lakas na in times of this pagsubok na to, may mga pangako ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya naman mga kapatid, huwag po tayong manghina. Ano man yung mga nararanasan mo kapatid, tandaan mo, kilala ka ng Diyos at kilala mo yan ang mahalaga. Kilala ka ng Diyos at kilalanin mo rin siya para hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya. Amen po. At pangalawa po, magpakatatag sa pananalig. Magpakatatag sa pananalig, sabi ni Pablo. Magpapatuloy po tayo sa una. Magpakatatag sa pananalig, sabi ni Pablo. Hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos mababatay ang iyong pananalig kay Kristo. Sa kabila ng nababalitaan natin, nararanasan natin mga kapatid, may nawalan ng mahal sa buhay, nawalan po tayo ng negosyo. Karamihan talagang marami pong naapektuhan ng negosyo. Hindi lamang po, nagkaroon din po tayo ng cost-cutting. Dito po, naranasan po namin yun. Nagkaroon po ng cost-cutting dito sa aming kumpanya. But then, ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos ay laging nandyan. Kaya nga po mga kapatid, lagi ko pong sinasabi, lalo na sa panahon ngayon, dahil sa ang mga katrabaho ko ay halos po ay Pinoy. Kaya lagi kong sinasabi na hindi naman po ako pastor, but then sabi ko nga, ano ba yung pwede kong ibahagi ngayong panahon ng pandemic? Kung wala man po akong masyadong pinansyal, ang maibabahagi ko siguro yung panalangin sa kanila, yung encouragement sa kanila. Amen po. At ganun din po kayo mga kapatid. Kung dumadaan ka po ng pagsubok ngayon, ito ba yung panahon na mag-reflect ka rin kapatid? Mag-reflect po tayo. Hindi po natin, huwag po natin ang sitwasyon na to, ang siyang babago sa ating pananampalataya, ang makapagpapahina ng ating pananampalataya. Amen? Dahil sabi nga, di ba, pagtiwalaan natin ang ating pananampalataya. Amen? Upang mapagtagumpayan natin ang pagsubok na to, anong gagawin natin? Meditate the Word of God. Meditate the Word of God. Umattend po tayo sa mga gawain. Manalangin tayo. Amen? Kaya naman po, alam niyo po, kaya ko po nakilala po yan si Pastor Jeremias Mangawang dahil nung panahon na yon, March, wala po akong pasok ng isang buwan na lockdown po kami. At hindi po kami nakapasok. At nung pagbukas ko po ng Facebook noong time ngayon, nag-pop up ang Pamplona UMC nung nandun pa siya naka-assign. At narinig ko po yung mga mensahe niya na nagbigay po sa akin ng encouragement. Hindi lamang po encouragement, kundi na-equip po ako sa aking pananampalataya. Dahil minsan sa buhay ko, may katanungan din ako, bakit ba nangyayari ito sa buhay? Lalo na po dito sa kaming mga OFW, mayroong konting takot, di ba po, kung ang ating pananampalataya ay ganun na lang, yung pananampalataya natin, hindi natin kilala ang ating sinasampalatayanan. Nandun yung pag-iisip na, kumusta na kaya yung pamilya namin? Kumusta na kaya? Ano kaya mangyayari sa kanila sa panahon ng pandemic? Dahil dito po, kunti lamang po ang case, pero nandun po yung bagay na pag-iisip sa pamilya natin sa Pilipinas dahil po dumarami ang case po. Nandun yung pag-alala, but then nandun yung katapatan lagi ng Panginoon.
sa buhay namin. Hindi lamang sa buhay natin mga kapatid. Ang ginawa lang namin, nagpatuloy lamang, nagsilbi lang po kami sa Kanya. At patuloy po kami nagsasaliksik. Minsan, sa pagsasaliksik, minsan may mga patama. Dahil ang salita ng Panginoon, di ba, is a sword, di ba? Tatagos sa ating puso, may babaguhin sa ating buhay. Amen. Kung ikaw ay hindi may magandang pag-uugali or anuman yung mga bagay na gustong baguhin ng ating Panginoon, ay magbasa ka lang ng Kanyang salita. Hindi ang tao mong magpapabago sa iyong mga kapatid, kundi ang salita lamang ng ating Diyos na buhay. Kaya naman mga kapatid, anuman yung mga pinagdadaanan mo ngayon, tandaan po natin, ang salita ng Diyos lamang ang siyang magbibigay ng kalutasan. Hindi ibang tao, kung hindi ang Diyos lamang. May gagamitin ang Diyos. May gagamitin ng Diyos. Tama po yung mga kapatid. Gagamitin niya yung taong yun para sa iyong buhay. Kaya lahat po tayo ay patuloy pagtiwalaan natin ang ating pananampalataya. Amen? Sabi niya, tunay na mararanasan mo ang iyong tunay ng pananampalataya kung ang pundasyon mo ay si Kristo. Amen? Sabi nga niya sa Isaiah 7:9b, ikaw ay mapapahamak pag hindi ka nananatili sa iyong pananalig sa Diyos. Ibig sabihin, alam mo na kung saan o ano yung kinakatayuan mo. Si Jesus ang bato, matatag na sandigan. Amen? Dahil ang Kanyang salita ay totoo at ang salita ang totoo. Diba? Sandigan natin, siya ang totoo at ang salita niya ay totoo. At matatagpuan natin yan sa John 17:17. Sinusubok ang iyong pananampalataya. Tandaan, ang Diyos ang ating sandigan. Dahil siya ay buhay. Dahil sabi nga sa Hebrew 13, He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Pangatlo, maging matatag kayo at magpakatatag. Amen? Kung ikaw kapatid ay nagugutom dahil sa sitwasyon, pag nakita ng Panginoon yung pagtitiis na yon at patuloy ka pa din sa Kanya na nagtsatsaga at matatag hanggang sa huli. Sa tingin mo ba, iniwan ka ng Panginoon? Hindi, diba? Alam niya ang puso mo, hindi kanya pababayaan. Ang pagtitiis ng isang tao ay mahabang pagtitiis, ay nagbabanta ng may layunin, hindi lamang sa sarili pangangailangan. Malilinang natin ang mahabang pagtitiis kung susuriin natin ang tutularan natin ang halimbawa ni Jesus. Kaayon ng halimbawang iyan, nilalarawan ni Apostol Pablo ang bagong personalidad kung saan kabilang ang mahabang pagtitiis ay bunga ng Espiritu Santo. At saka hindi tayo hinimo na hayaan ang kapayapaan ni Kristo sa mga puso natin. Kaya patuloy lang tayong magpakatatag kay Kristo. Lahat ay tagumpay. Ang mahalaga, kilala ka niya at kilala mo siya. Amen? Yun, sabi nga, at kung titignan po natin, gawin nga daw natin ito ng may pagmamahal at pag-ibig. Diba sa 14, sabi niya, gawin natin ito ng may pagmamahal at pag-ibig. Sa ating paglilingkuran pa kapatid sa iglesia, nandun yung mga question, nandun yung nakikita natin na minsan natitisod tayo sa mga bagay-bagay. But then ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, gawin mo ito ng may pag-ibig. Kung ano man yung ministry mo ngayon na binigay ng Panginoon, kailangan mong sundin. Kailangan mong sumunod sa iyong pastor, sa iyong leader. Dahil ito ginagawa mo for His glory, hindi po sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin ginagawa ang ministry natin
sa ating paglilingkuran, sa ating iglesia. Ginagawa na natin ito for His glory, hindi sa tao. Kaya naman mga kapatid, di ba doon sa taga-Corinto, di ba nagkaroon ng division, nagkaroon ng mga malalang hindi kaaya-aya at sila ay napahamak dahil sa katigasan din ng ulo nila. Nandun si Pedro na patuloy niyang inahayag yung kay Kristo, yung pangtungkol kay Kristo, pero napakatigas ng kanilang ulo. Pero sa panahon natin ngayon, alam natin na tayo ay mananampalataya na dapat nandun yung pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na kung saan yun yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Pag-ibig na naranasan natin sa Kanya, na isinig tayo sa ating kasalanan. Nagpapako siya sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin, di ba po? At yung pag-ibig na yun ay huwag mong sarilinin, di ba? Kung magbigay, kung kailangan mong magbahagi ng salita. Dahil yun ang inutos niya, di ba? Humayo kayo at magmalakaya, di ba po? Yun yung tamang gawin natin sa panahon ngayon. Itong pandemic na to, ito yung panahon na lalo natin tayong ma-encourage yung sarili natin na ibahagi yung salita, yung natanggap natin, pag-ibig, kaligtasan mula sa Kanya. Amen. Upang maranasan din ng ibang mga kapatid natin ang nararanasan natin kagalakan, yung tunay na kagalakan. Dahil nga ang joy is, di ba, unlimited, walang hanggang kagalakan. Samantala ang happiness temporary lang. Maraming nangyayari sa panahon ngayon na nakaranas lang ng happiness dahil hindi pa nila ang kilala ang ating Panginoon. Kaya huwag mong hayaan mga kapatid na yung pagsubok na nararanasan mo ngayon ay masishaken ka. Pagkos mashaken ka kung ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Dahil sa panahon ngayon ay gawin natin itong pagsubok na may pagpupuri sa Panginoon. Ang pagsubok na to ay it's time to praise. It's time to know Him. It's time to love Him unconditionally. Kung ano yung pagmamahal na binigay ng ating Panginoon sa atin unconditionally, siguro pwede natin i-return. Hindi man po tayo perfect dahil tao po tayo at ang perfect naman ay si Jesus. Diba? Alam po natin yan. Pero gawin natin maging Christ-likeness upang patuloy na makita sa atin yung light and soul. Diba po? Marami sa atin ngayon ang nangangailangan. Alam ko po yun, alam natin yan. Nangangailangan hindi lamang po financial, hindi lamang po panalangin. Lalo na ngayon maraming sakit. Alam ko po, marami po nakakaranas ngayon. At kung titignan po natin yung sitwasyon na yung makakaluro po ng puso po. Pero ang kabutihan ng katapatan ng Panginoon ay dumating itong sitwasyon na to, dumating ang pagsubok na to, nakilala na natin ang ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Nawa mga kapatid, sa anumang kalagayan mo ngayon, naway nabuksan ang iyong puso at isipan na may Diyos na laging nandyan, mag-focus ka lang sa Kanya, manalangin ka lang, worship regularly, exercise your faith, share your faith. Lahat tayo ay tagumpay, magtiwala lang tayo sa pananampalataya natin. At uulitin ko, tandaan po natin mga kapatid, sa unang Korinto 16:13-14, at ito ang utos, di ba? Napakaganda, napakadirekta yung utos. Maging handa at magpakatatag sa iyong pananalangin, sa inyong pananalig, at magpakatapang at magpakatibay. At sa 14, at itutuloy ko po, at ang lahat ng ginagawa ninyo gawin ng may pag-ibig. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli, happy 37th anniversary Faith United Methodist Church. Dalangin ko po na patuloy kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na buhay.
at patuloy lang po tayong manahan sa kanyang mga pangako. God bless everyone at by next year po, kung lulubin ng ating Panginoon, kami po ay dadalaw dyan sa inyong iglesia. Kaya muli po, congratulations po sa inyo, Pastor, sa lahat po ng member ng United Methodist Church Faith. Pasensya na po kayo at medyo nalilito po ako sa pangalan ng inyong iglesia dahil nasanay po ako na uma-attend po sa Pamplona dati kay Pastor Mangawang. But then, tunay nga o Diyos na napakabuti ng Diyos sa inyong buhay. Kaya naman po, patuloy po kayo ingatan at pagpalain ng ating Diyos. I love you all and God bless everyone. Okay, magandang umaga po. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, kapartner, at the same time, maraming pwedeng itawag sa kapatid natin ito dahil siya po ay napaka-humble na tao, kasama ng kanyang pamilya. Isa sila sa mga pamilya talagang tinitingnan ko na isa na magdadala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang kanilang dedication, ang kanilang effort ay hindi matatawaran in terms of serving the Lord. Okay? Purihin ng Diyos. Salamat at Girlie, Mendoza family, at sa lahat ng mga patiran sa Qatar. Thank you so much sa inyong buhay. Pagpalain kayo. At patuloy po ninyong maranasan ang pag-ibig ng pundasyon nito ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Good morning sa ating lahat. Ngayon, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob. No? Patuloy po natin dalhin ang ating mga handog, ikapo at pasasalamat. Kung kayo po ay nagnanais na magpahayag ng inyong pasasalamat sa ating Panginoon, andyan po ang ating GCash account. Kung nais nyo pong mag-share, mag-donate, at the same time, ipagkaloob sa Panginoon ang papurit pasasalamat sa panahon ng ating pag-celebrate ng anniversary sa loob ng 37 year ng katapatan dito sa Faith United Methodist Church. Still, nakatayo, hindi lamang yung building, nakatayo, pati buhay ng mga sumasampalataya kay Kristo. Palakpakan natin, Panginoon! Yan, good morning sa ating lahat.
maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami ay patuloy na makapagbigay ng aming mga ikapu, kaloob at pasasalamat sa iyo. Ang aming panalangin, Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mo, ang bawat pamilya na patuloy na nagtatapat sa iyo, na patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng kanilang tinatangkilik. Ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa mga anak mo na patuloy nagpapakita at nagpaparanas ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Kaya Panginoon, ibinabalik po namin ito ng may pagpupuri sa pangalan ng Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Let us all stand. At tayo po'y umawi ng ating hymn of dedication and thanksgiving, He Will Carry You. Yan, salamat po sa ating Panginoon.
sa panahon ng ating pagsasama-sama, naroon ang napakagandang paalala sa atin ng Diyos. Ang patuloy na panghawakan, ang malalim na pananampalataya, sapagkat ito ang magiging simbolo ng ating pagmamalasakitan sa isa't isa. Ang bawat kapatiran, ang bawat Kristiyano, ang bawat tinawag, at ang bawat sumunod. Ang buhay kay Kristo ay sadyang magtatagumpay. Ang buhay kay Kristo, tunay na nagpapakita kung ano ang pag-ibig na walang bahid ng pag-alinlangan. Sapagkat ang pagmamalasakitan, ang pagtutulungan, ang pag-aalalayan, ang pag-aalalahan, at higit sa lahat, hindi hinahayaan ang bawat isa na makita na sila'y nahihirapan. Narito, Panginoon, ang inyong mga anak. 10 ng aming mga kapatiran sa kanilang mga tahanan. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa ikalawang linggo ng aming pagdiriwang ng ika-7th Church Founding Anniversary ng Faith United Methodist Church. Alam po ninyo, Panginoon, ang bawat pangalan ng mga pananaman ng mga sumasampalataya at naninindigan sa iyong pangalan. Purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak sa bawat lugar na kung saan sila'y kasama namin. Malayo man sila, Panginoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang inyong salita lumalampas pa, Panginoon, sa iba't ibang sulok ng mundong ito. At ang patunay, O Diyos, ay ang isa sa mga kapatid naming taga-Qatar, na bagamat sila'y, Panginoon, naroon sa Qatar, ang mensahe ninyo ay nakakarating dito sa Pilipinas. Walang makapipigil, walang makapag-aalis, at walang makapagbabago sa lalim ng pananampalataya. Lalong alam namin, Panginoon, noon at ngayon ay napatunayan namin na hindi po ninyo kami pinabayaan. Sapagkat alam ninyo, Panginoon Diyos, ang bawat lingkod na siyang tunay na sumusunod ay hindi po pwedeng hindi makaranas ng anumang hamon at pagsubok. Kung darating man kami, O Diyos, at haharap kami sa mga hamon, amin itong haharapin ng may pagpapasalamat. Sapagkat alam namin, O Diyos, ito'y pamamaraan para maging matibay kami, maging matatag kami, at makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong kapangyarihan sa gitna ng aming pinagdalaanan. Sabi ninyo, aming Diyos, nung merong pinagaling na isang babae, nangyayari ito sapagkat naihahayag ang inyong kapangyarihan. At ngayong nagaganap ang pandemya, sasabihin niyo uli sa amin, mangyayari ito
sapagkat naiyahayag ang inyong kapangyarihan. Kapangyarihan na kumikilos sa mga may pananampalataya. Kapangyarihan na nakikita sa mga nagmamahal sa Diyos. Kapangyarihan na naihahayag sapagkat sumunod tayo kay Jesus na makapangyarihan. Karamdaman, aalisin ng Diyos. Kahirapan, tutulungan tayong makabangon sapagkat ang Diyos ay tapat. Pinagdaraanan na hindi natin inaasahan, malalampasan natin ito sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Sa inyo mga kapatid, nakikita tayo ng Diyos. Ano man ang inyong ginagawa ngayon, ano man ang inyong nararamdaman ngayon, ano man ang inyong nagiging sitwasyon ngayon, ito ang paalala sa atin ng Diyos. Mahal na mahal na mahal na tayo. At kahit kailan, hindi niya tayo mahayaan na maging talunan. Salamat Panginoon sa buhay ng aming tagapagsalita. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, si Kuya David at si Christian, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga kapatiran, ang aming mga kapatiran sa Qatar, at ang kanilang manggagawa na siyang nangangalaga sa kanila. Lord Jesus, maraming salamat po sa mga buhay na kasama namin ngayon. Sa mga kapatid na nagpaabot ng kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa ministeryong ipinagkaloob ninyo dito sa Faith United Methodist Church. Ang pagpapala ay bubuhos sa mga kapatid namin ito. Ang pagpapala ay mararanasan ng mga miyembro at pamilya ng Faith United Methodist Church. Sapagkat ikaw, aming Diyos, ang isang pinagmumulan ng tunay na pananampalataya na kahit kailan ay hindi may aalis kahit may pinagdadaanan. Thank you, Jesus, for the powerful message na siyang natanggap namin. Salamat sa unang linggo kay Pastor Balang at ngayon kay Sister Girlie Mendoza. I-bless ninyo, Panginoon, maging ang mga naririto sa church. Samahan ninyo kami palagi. Magpapatuloy kaming maglilingkod anuman ang aming sitwasyon. This is our prayer and declaration. Jesus is our foundation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Humayo tayo, ang pananalig kay Kristo ay patuloy na yakapin upang dumaan man ang bagyo, hindi tayo matitinag. Dumaan man ang unos, hindi tayo madadala. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tutulong at gagabay upang makita ang mundong ito na tayo ay matagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Praise God! Palakpakan natin ng Panginoon. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Lalo sa family ng Mendoza, family. Yan. Ate Girlie, thank you so much sa iyong napakagandang patutuo
at kung paano mo tinanggap ang salita at pananampalataya mula kay Kristo kasama ng iyong pamilya. Gagamitin ka ng Panginoon continuously, abundantly, blessing at tatanggapin hindi lamang sa material, lalo't sa buhay spiritual. Good morning everyone! Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon at sa family ng Faith United Methodist Church dito sa Batangas. Purihin ang Panginoon. Again, nagpapasalamat din tayo sa Panginoong Diyos. Alam naman ninyo, no? Magkita-kita na lang tayo pag nag-face-to-face na. Sa darating na October 24, magkita-kita po tayo sapagkat this coming Sunday, ang inyong pong manggagawa ay naimbitahan upang magbigay din ng mensahe kung ano ang ginawa ng Diyos sa lugar na ito. Dadalhin natin patotoo sa Manila. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Pagpalain tayo, magkita-kita tayo. Bagamat recorded tayo this coming Sunday, uulitin ko, ang salita ng Diyos, hindi yan magbabago. To God be the highest glory.